Pwede na po tayong maupo. Nasa chapter 2 na tayo ng ating pong confession ng title of God and of the Holy Trinity. So review muna tayo ng mga daanan natin nung nakaraan. So dalawa lamang po yung katangian ng Diyos na napag-usapan natin last time. So yung pong una ay the singularity of God. So pag pinag-usapan natin the singularity of God, we refer to the oneness of this God. Ang Diyos po natin ay nag-iisang totoo at buhay na Diyos. And He revealed Himself to us in the Bible. Wala na pong ibang paraan na ginamit ng Diyos para magpakilala siya maliban sa Biblia. Okay, walang sino man ang pwedeng mag-claim na nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng paglalakbay ko sa isang lugar or whatever. Ang paraan po ng pagpapakilala ng Diyos, the only means of God's revelation of Himself, ay sa pamamagitan ng Bible. At sa Bible, doon pinakilala ng Diyos na siya ay iisang totoo at buhay na Diyos. And secondly, we also studied last time the independence of God. So pag pinag-usapan natin yung pagiging independent ng Diyos, God is self-sufficient and everything else depends on Him. So hindi po kailangan ng Diyos ang sino man o ano man para mag-exist siya. Ang totoo, kailangan ng lahat ang Diyos para mag-exist. Okay, God can exist on His own. Yun ang ibig sabihin ng independence of God. He is not dependent on anyone else. He is only dependent upon Himself. Kaya sinabing self-existent and self-sufficient. Okay, tutuloy po natin yung ating discussion on attributes of God. So nasa paragraph 1 pa rin tayo, and we will talk about the incomprehensibility of God and the spirituality of God. Or sa theology, mas kilala na simplicity of God. Ito pong simplicity of God ay medyo malalim na topic. So gusto ko sanang dahan-dahanin kasi medyo complicated siya. No? Hindi siya madaling maintindihan. Lalo na't pinag-uusapan natin ay katangian ng Diyos. We cannot fully comprehend God. At may mga katotohanan patungkol sa Diyos ang talagang napakalalim na maintindihan. Pero hindi ibig sabihin na malalim maintindihan, imposible na maintindihan natin. And I think, karapatan at katungkulan natin na makilala ang Diyos na ito sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pagpapakilala ng kanyang sarili. So paragraph 1 pa rin tayo kasi medyo mahaba yung paragraph 1. Wala pa nga tayo sa kalahati ang paragraph 1. So hindi na natin babasahin yan. Nabasa na natin yan nakaraan. Pero nandito tayo dun sa portion na sinabi dyan, whose essence cannot be comprehended by any but Himself. Okay, that's the incomprehensibility of God. Yan yung sinabi sa confession. Whose essence cannot be comprehended by any but Himself. Hindi po ibig sabihin na no one can comprehend God, sumuko na tayo dun sa attempt na maintindihan kung sino siya. Hindi natin kailangan na piliting maintindihan ang kabuuan ng patungkol sa Diyos kasi wala naman sino man sa atin ang kayang gawin yon. Pero, kaya nating maunawaan kung sino siya base doon sa limitasyon ng kanyang pagpapahayag ng kanyang sarili. Siguro maganda gumamit tayo ng example. May mga Facebook page na nakalock. Diba baka kayo yung mga Facebook pages ninyo, nilalock ninyo. So kung hindi kayo friends, pwede mong buksan yung kanyang profile, pero dahil nakalock, limited yung pwede mong makita. Ngayon, pagka naging friends kayo, ma-unlock ngayon yung profile niya at maaari mo nang makita yung ibang mga informasyon na nandun sa kanyang Facebook information. So ganoon din po yung pinag-uusapan natin dito pagdating sa katangian ng Diyos. We cannot comprehend God unless God allowed us to understand Him. Unless God allowed us to see the details about Him. Kaya lang, yung detalye na nakikita natin
Kung paano pinakilala ng Diyos ang sarili niya, nakalimita lang dun sa nakasulat sa Bible. Na marami pa pong mga katotohanan patungkol sa Diyos ang hindi niya ipinahayag sa atin. Sabi sa Deuteronomy 29:29, may mga katotohanan patungkol sa Diyos na nilihim niya. At may mga katotohanan naman na ipinaalam niya sa atin. So ang ating katungkulan, yung mga ipinaalam ng Diyos ang dapat natin aralin. Yung mga hindi ipinaalam ng Diyos, hindi na natin kailangan piliting alamin. Kasi maaring isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ipinaalam sa Diyos ng Diyos sa atin yan, kapag hindi naman natin talagang kayang intindihin. So kung ano lamang po yung nakasulat sa Bible, yun lang kailangan nating aralin. Ang totoo niyan, marami pong nakasulat sa Bible patungkol sa katangian ng Diyos na hindi rin madaling maintindihan. Kailangan mo talagang mag-exert ng effort. And that's one of the reasons kung bakit pinag-aaralan natin ang ating confession. And yung pong mga nagsulat ng confession na ito, nagsimula sila doon sa pagtuturo ng ang Biblia ay salita ng Diyos. At kung ano yung pagpapahayag ng Diyos sa Biblia, yun yung tatanggapin nating katotohanan patungkol sa Kanya. At yun nga po yung una, ang Diyos na ito ay incomprehensible God. Note, God alone knows Himself and comprehends His own divine being. So parang sa atin, di ba? Sa tao, tayo lang ang nakakakilala ng ating sarili eh. Hindi tayo lubos na makikilala ng mga tao sa paligid natin. Siguro makikilala nila tayo based doon sa relationship natin sa kanila, pero kung ano lang yung nakikita nila, yun lang ang alam nila. Aside from those, of course, may mga katotohanan na nakatago sa ating kalooban. Diba? Pwede nating ilihim yun sa mga tao. So God alone knows Himself. Diyos lang ang nakakakilala sa Kanyang sarili. Nang ganap. Diyos lang ang nakakakilala sa Kanyang pagiging Diyos. Sa Kanyang pagiging Diyos. So tayo bilang mga tao, two things yung gusto kong ilagay dito, we cannot fathom God. Man cannot fathom God. Job chapter 11, verses 7 to 9. Can you find out the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? It is higher than heaven. What can you do? Deeper than Sheol. What can you know? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Yung ginamit ng mga description dito ay impossibility for man. Ang sabi dyan, deeper than Sheol. Ang sabi dyan, longer than the earth, broader than the sea. No? Hindi natin kayang sukatin yun eh. No? Hindi natin kayang arukin yun eh. So yun ang ibig sabihin yan patungkol sa Diyos. We cannot totally claim na, kilala ko na ang Diyos na ito. Alam na alam ko na yung lahat patungkol sa Kanya. Diba, nagsimula tayo ng ating pag-aaral ng chapter 2 with caution. No, na mga creature lang tayo, hindi natin pwedeng lubos na maintindihan ng lahat ng patungkol sa Creator. So dapat ang ating attitude sa pag-aaral natin ng topic nito, humility, humble tayo. Hanggang doon lang yung alam ko. No? Sa ngayon, so kung makakapag-aral pa siguro ako ng mas malalim, baka madagdagan ng konti yung pagkakaintindi ko. Pero wag tayong mag-assume na alam na natin at naiintindihan natin ang lahat kasi hindi natin maaarok ang pagiging Diyos ng Diyos. E pagka nagawa nating maarok o malaman at maintindihan ang lahat ng patungkol sa Diyos, hindi na siya Diyos. Di ba? Kung naiintindihan natin lahat patungkol sa Kanya, hindi na siya Diyos. And then, siguro kahit na totoo na hindi natin maaarok ang lahat o maintindihan ang lahat ng patungkol sa Diyos, ang maganda, ang Diyos, ipinakilala niya yung sarili niya sa tao. It pleased God to reveal Himself to us. Ang Diyos ay hindi katulad ng Diyos ng mga pagano na sobrang tayog, sobrang taas na hindi maabot, hindi makilala, hindi magkaroon ng relationship kasi super exalted sila. Ang Diyos natin, bagamat super exalted siya, binaba niya yung sarili niya para maabot natin siya. Diba? God humbled Himself para magkaroon tayo ng understanding patungkol sa kung sino siya. And then,
Bukod pa dun sa hinayaan ng Diyos na makilala natin siya, nagkatawang tao pa ang Diyos. Kumbaga, ibinaba niya na yung sarili niya, dahil nagpakilala siya sa atin, ibinaba pa niya ng husto, sumadsad ang pagkababa, dahil nagkatawang tao ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kita mo yan. Hebrews chapter 1, verses 1 to 2 from the NIV. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, and through whom He made the universe. So anong point ng author ng Hebrews dito sa mga verses na ito? God revealed Himself to us. Even from the Old Testament time, nagpakilala ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Nagpadala ang Diyos sa mga propeta sa bayan ng Israel, pinahayag yung kanyang kalooban, yung gusto niya, yung ayaw niya, yung hatol niya, yung blessing niya. Nagpakilala ang mga katangian ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta. Pero sa panahon natin ngayon, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Diba? Ang Diyos, nagkatawang tao. Noon, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Inilalagay ng Diyos yung mensahe niya sa bibig ng mga propeta. Yun ang sinasabi ng mga propeta sa mga tao ng Diyos. Ngayon, ang Diyos mismo nagkatawang tao. Bumaba sa mundo na buhay bilang isang tao. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. So, bagamat napakatayog ng Diyos na ito, bumaba siya sa level na kaya natin siyang maunawaan. Di ba? Ang gandang example na ng humility. Ang Diyos, pwede niyang sabihin, ayokong magpakilala. Hindi siya magkakaroon ng relasyon sa tao pag hindi siya nagpakilala. Di ba? Paano magkakaroon ng kaugnayan ng tao sa hindi niya naman kilala? So that's the fundamental requirement for a relationship, knowledge of one another. Kilala ng Diyos ang tao. Para magkaroon ng kaugnayan ng tao sa Kanya, kailangan makilala ng tao ang Diyos. At nagpakababa ang Diyos. Nagkatawang tao ang Diyos. So, hindi na nagsasalita ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsasalita na siya para sa sarili niya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang point natin dito, the revelation of God in Scripture is true and reliable, but not exhaustive. Maraming impormasyon sa Biblia. Maaari nating maintindihan, aralin. Talagang may mga, kung hindi ka expert, may mga expert na nag-aaral yan para sa iyo. At ang ginagawa nila, sumusulat sila ng mga aklat, mga systematic theology books, di ba? Mga books about God, topics about the Bible. Pwede mong basahin yung mga research nila. So, yung understanding nila, ini-impart nila sa atin, we can also understand God. Pero hindi exhaustive. In the act of revealing Himself, there remains that which God does not disclose. May mga lihim na Diyos lamang ang nakakaalam. At hindi na natin kailangan malaman yun. And besides, hindi natin kayang alamin yun. Hindi natin kayang maintindihan yun. So, yung iba kasi pinipilit pang alamin yung mga misteryo patungkol sa Diyos. No? Kung ano-anong sinasangguni, kung ano-anong ginagawang pamamaraan para malaman yung mga lihim na karunungan patungkol sa Diyos. Nilihim na nga ng Diyos, pinipilit mo pang alamin. Marami na nga inihayag ang Diyos, yun ang alamin mo. At para sa atin, sapat na yung mga ipinahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa Biblia para sa ating kaalaman. Yung pangalang, ma-overwhelm na tayo sa sobrang dami, sa sobrang lalim. No? Sa sobrang lawak, dadagdagan mo pa ng mga misteryo patungkol sa Diyos. So don't spend time knowing the mysteries of God. Hindi na dinisclose ng Diyos yun. Ang trabaho natin is to understand what is true and reliable revelation dun sa Bible. Kaya kailangan maintindihan natin ang topic na ito. And we will try our best, no, dito sa pag-aaral natin ng confession. Bagamat I will admit talagang medyo malalim po itong mga paksa na ito, lalo na yung spirituality of God or the simplicity of God. Very deep ito, pero let's try to break it down ng simple para mas madali nating maintindihan.
But before we go to that, 2 points muna dito sa point na yun na, number 1, yes, we will know God sinlessly and in that sense perfectly in the new heavens and new earth, but never extensively. Pagka naging Christian ang isang makasalanan, di ba, patay siya sa kaluluwa, bubuhayin siya ng Espiritu ng Diyos, magkakaroon siya ngayon ng understanding patungkol sa Diyos sa Bible. Di ba, dati hindi natin naiintindihan yung Bible. Pero pag naging Christian ka, binigay sa iyo yung Holy Spirit, we will understand the Bible. Pag binasa mo yung Bible, dapat maintindihan mo. But there is another level of understanding pag wala ng sin. Kasi ngayon nandito tayo sa mundo, though we can understand the Bible, nahahadlangan pa rin yan ng sin eh. May kasalanan pa rin tayo. So may bias, minsan tinatamad tayong mag-isip, minsan tinatamad tayong magbasa, natetempt tayo na sayangin yung oras natin sa iba kaysa mag-aral tayo ng salita ng Diyos. May kasalanan eh. Nandito tayo sa mundo eh. Pero darating yung araw, mawawala yung kasalanan dahil tatanggalin ng Diyos. Di ba? Tatanggalin ng Diyos, maging yung kasalanan sa mundo, gagawin itong isang bagong langit at isang bagong lupa. So pagdating natin dun sa new heavens and new earth, there will be a better experience of knowing God kasi wala ng sin, pero hindi pa rin sa extensive eh. Kasi nananatili po tayong finite beings. Kahit na wala na tayong kasalanan sa new heavens and new earth, limited pa rin tayo. Creatures pa lang din tayo. Hindi nawawala yung pagiging creature natin. Isa lang ang creator, Diyos lang. Siya lang yung walang limitation. Pero tayong lahat na creature may limitation. Kahit mawala yung kasalanan, hindi pa rin natin makikilala ng husto ang Diyos. Pero ako naniniwala na sa new heavens and new earth, we will continue to know God. Okay? Mas makikilala natin ang Diyos pag nasa new heavens and new earth na tayo kasi wala nang sin. Wala nang temptation na magsayang ng oras sa ibang bagay. Kumbaga, mas i-spend natin yung time natin na i-search ang scripture patungkol sa pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Kaya, huwag naman nating isipin na ay pagdating pa pala sa new heavens and new earth yung better experience of knowing God. So, hintayin ko na lang yung new heavens and new earth. Hindi. Habang nandito tayo sa mundo, dapat minamaximize na natin yung effort natin na makilala ang Diyos. Paano natin gagawin yan? Yan. Yung mga means of grace. Diba? Yung preaching, yung mga gatherings ng church, Bible study, personal Bible study, yung pakikinig natin ng devotion. So lahat yan pamamaraan para makilala natin ang Diyos. Bagamat hindi yan perfect at hindi yan magiging sufficient in this side of glory, pero dapat minamaximize mo yung time mo na aralin ng Biblia. Kumbaga dapat ang mga totoong mananampalataya ng Panginoon, ginagamit yung time niya para mag-aral ng Bible. Para mas makilala niya kung sino ang Diyos. Then, pagdating ng new heavens and new earth, level up ng understanding natin sa Diyos yun. Diba? Kaya, hindi matatapos ang growth natin sa knowledge of God kahit sa new heavens and new earth. But never perfectly or extensively. And then second bullet point, our knowledge of God through personal, true, and accurate, though personal, true, and accurate, does not remove our sense of awe for God's vast and eternal mysteriousness. Anong ibig nating sabihin dyan? Bagamat magkakaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, dapat hindi mawawala yung ating sense of awe sa kanyang pagiging mysterious. Kumbaga, lalo tayong mamamangha sa Diyos na ito because we continue to learn who He is. Diba? Parang sa isang human relationship. Diba? Husband and wife. Siyempre, nung boyfriend-girlfriend, nakikilala nyo na ang isa't isa. Pero pag naging mag-asawa, tumatagal yung relationship, marami pa kayo nakikilala, unawaan patungkol sa asawa nyo. Kaya lang, ang kaibahan sa atin, sa relationship natin sa Panginoon, sa mag-asawa, hindi laging pagkamangha yung nagiging epekto ng pagkakilala natin. Di ba? Minsan nagagalit tayo. Ganyan pala ugali mo. So, sorry na kita sa nanay mo.
Ayoko na sa'yo. Sa Panginoon, hindi ganon. Diba? The more na lumalalim yung ating relasyon sa Panginoon, lalo natin nakikita, namamangha tayo, ito pala ang Panginoon ko. Diba? Napakaganda pala ng aking Panginoon, kahanga-hanga pala talaga siya. Why? Because unlike yung asawa natin o anak natin, walang kasalanan ng Panginoon, perfect siya. So every time that we gain knowledge upon Him, namamangha tayo. Ay, ito ang Panginoon. No? Dapat ganun ang natin, attitude sa ating pag-aaral patungkol sa ating Diyos. Bagamat hindi natin siya lubos na maunawaan, merong kagalakan dun sa naaabot ng ating pagkaunawa patungkol sa Diyos. Hindi naman pwedeng walang alam patungkol sa Diyos. Hindi mo naman pwedeng sabihin Christian ka tapos hindi ko kilala yung Diyos ko. Baka mamaya akala mo yung Diyos pero yung pala ang Diyos ng mga Buddhist. Hindi pala yung Diyos ng Bible. Baka mamaya yung Diyos na akala mo Diyos pala ng mga ng mga Hindu. Hindi pala Diyos ng Bible yan. So dapat kilala mo kung sino yung Diyos mo. Sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng pagpapahayag ng sarili niya sa pamamagitan ng Bible. Okay, second, ito medyo malalim, no? The spirituality of God. The spirituality of God. Sa confession natin, ang nakasulat, ito, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light, with no man, or which no man can approach unto. Okay, isang bahagi lang yan, paragraph 1. Okay, pero ang dami ng detalye. Ito pong tinutukoy po dito ng mga sumulat ng ating confession ay yung pong tinatawag na doctrine of the simplicity of God. Nung ginamit po nila yung phrase na without body, parts, and passions, ang ina-articulate po ng ating mga framers sa confession ay yung doctrine of the simplicity of God. Ano ibig sabihin yan? The doctrine of the simplicity of God. Kasi pag sinabi mong spirituality, God is spirit, okay, tapos na. God is spirit. Pero hindi lang po yun yung tinutukoy ng mga sumulat ng confession dyan. They're actually expressing here or articulating here a doctrine. A doctrine. The doctrine of the simplicity of God. Let's try to break it down by first understanding what this does not mean. Anong hindi ibig sabihin ng simplicity of God? Okay, sundan nyo mabuti ha. Kasi medyo malalim po ito. Dalawang bagay. Breakdown natin sa dalawa itong what this does not mean. Una, it does not mean that God is without distinctions. So pag pinag-usapan natin yung simplicity of God, ang isa sa mga tinutukoy dyan, walang distinction sa pagka-Diyos ng Diyos. Walang pagkakabaha-bahagi. Walang pagkakahiwa-hiwalay sa pagiging Diyos ng Diyos. Isa siyang buong. He is one complete, simple God. You cannot break Him down into pieces. Yun yung ibig sabihin yan. Ang implication yan, the simplicity of God is not a denial of the doctrine of the Trinity. Kasi may mga nagsasabi, kung ang Diyos ay hindi natin pwedeng pira-pirasuhin, kung ang Diyos ay walang pagkakabaha-bahagi patungkol sa kanyang sarili, bakit merong Trinity? Diba? Merong iisang Diyos, pero meron siyang tatlong persona. Diyos, Anak, Espiritu. E paano naging Diyos na hindi nagkakabaha-bahagi kung siya ay may tatlong persona? Kaya sabi ng iba, hindi sila naniniwala sa doctrine of the simplicity of God because God has three distinct persons. So paano natin papaliwanag yan? Ang pinaka madali at basic na explanation dito ay wala pala dyan, hindi ko na isulat. God is not composed of the three persons of the Trinity. Yun ang paliwanag doon. Hindi po natin pwedeng sabihin na
ang Diyos ay binubuo ng tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu. Yun yung maling paraan ng pagpapahayag ng simplicity of God. Kasi ang totoo, we can distinguish the persons of the Trinity, but we cannot separate them from one another. Ibig sabihin, pwede mong ma-distinguish, ito yung Ama, ito yung Anak, ito yung Espiritu Santo, pero hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Iisa lang sila eh. Susundan niyo ba yon? Ang Diyos ay iisa lang, hindi mo siya pwedeng bahabahagi, hindi mo siya pwedeng putol-putulin, hindi mo siya pwedeng lagyan ng department sa isa't isa, pero pwede mong i-distinguish yung Father from the Son, yung Son from the Holy Spirit, yung Holy Spirit from the Father. Makikita mo yan sa buong Bible. Diba? Makikita mo, nagpahayag yung Diyos ng sarili niya. Nagpahayag yung Ama. Nagpahayag yung Anak. Paano nagpahayag yung Anak? Nagkatawang tao siya. Paano nagpahayag yung banal ng Espiritu ng kanyang sarili? Di ba napuspos yung mga alaga doon sa panahon ng Pentecostes? But you cannot separate. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung Anak sa Ama. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung Espiritu sa Anak. Magkakasama sila lagi. Iisa lang sila eh. Yun yung doctrine ng Trinity. Ang hirap, no? Kasi paano magiging 1 plus 1 plus 1 equals 1? Eh sa mathematics, ang 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Sa Trinity, hindi gano'n. Hindi natin pwedeng i-apply yung math sa Trinity. Sa Trinity, isa lang ang Diyos, pero meron siyang distinct personality, Father, Son, and Holy Spirit, but you cannot separate them. Lagi silang magkasama. Iisa lang yung essence nila, iisa lang yung pagiging Diyos nila. Pantay-pantay sila. Walang mataas, walang mababa. That's the doctrine of the Trinity. Okay? God is without distinctions. Pangalawa, it does not oppose the distinction between the different attributes of God. Ito, pinag-uusapan natin yung mga attributes ng Diyos. Iba-iba yan. May mga iba-ibang katangian ng Diyos. But God's attributes are not distinct from His nature or essence. Ibig sabihin, yung attributes ng Panginoon, yun siya. Maraming katangian ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag, ang Diyos ay katotohanan. Marami pang iba. Pero lahat ng iyon ay nagpapakilala sa atin ng mga katangian ng nag-iisang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na higit yung kanyang katangian ng pagiging love dun sa kanyang katangian ng pagiging light at higit yung katangian ng pagiging truthful niya dun sa katangian niya ng pagiging faithful. Hindi. Pantay-pantay lang yun. Walang mataas doon, walang mababa doon, walang higit doon, walang konti doon. But we can distinguish the essential attributes of God. Kasi ganun ang pagpapakilala niya sa ating sarili. Diba? May mga description sa Old Testament, nagpakilala ang Diyos na Ama. Diba? Ginamit din niya yung larawan ng anak, ng ina na nag-aalaga sa kanyang anak. No? Pinakita ng Diyos katapatan niya, pinakita ng Diyos ang pati galit niya, pinakita niya. So yung mga katangian na yan, hindi natin pwedeng pagpira-pirasuhin. Lahat yan bahagi ng nag-iisang essence ng pagiging Diyos niya. His attributes are what He is. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi natin sasabihin ang Diyos ay may pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi natin sasabihin ang Diyos ay may katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay may katapatan. Ang Diyos ay katapatan. So kung ano yung katangian ng Diyos, yun siya. Mahirap, no? Basta kung ano yung sinabi ng Diyos, na katangian niya, yun siya. Hindi natin dapat pagdudahan, hindi natin dapat i-confuse. So this is what it does not mean, the simplicity of God. So what does it mean? Yun yung sunod nating pag-usapan. Mali, ano? Ayan, yun pala yan. The attributes of God are ways of describing the essence of God. His attributes are what He is. Okay, maraming katangian ng Diyos. No? Iisa-isahin natin yan dito sa ating pag-aaral patungkol sa Diyos. No? At ang lahat ng katangian na yan, yan siya.
At hindi mo pwedeng sabihin yung isang katangian ay higit dun sa isa. At yung isang katangian ay mas konti kumpara dun sa isa. Hindi pantay-pantay yun. Lahat ng katangian ng Diyos nagpapakilala sa atin kung sino siya. So what it does mean? Ano yung ibig sabihin ng spirituality or simplicity of God? Two things din yung gusto ko i-share dyan. Number one, it means that God is not composed of pre-existing things nor the product of the combination of these entities. So, ang Diyos po natin ay hindi katulad ng tao na merong mga bahagi. Meron tayong katawan. Yung katawan natin, di ba, marami ring bahagi. Merong utak, may baga, may puso, may bato, may bituka, may balon-balunan. At dapat kumpleto yon para masabing tao, di ba? Pagka kulang-kulang, halimbawa, merong isang tao walang puso. Hindi pwedeng tawagin tao yon. Kasi hindi pwedeng mag-exist ang isang tao walang puso. Kailangan yung part na yon. Tayo, bilang mga tao, we are composed of parts. Pre-existing parts. But God is not like that. Walang parts ang Diyos. No? Hindi natin pwedeng sabihin ito part ng Diyos, ito hindi part ng Diyos. No? God is without parts. He is not composed of anything that is pre-existing. Ano implication niyan? God is not dependent on any parts for His existence. He is self-existent. He is simple. So, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan ng Diyos ng ganito para maging Diyos siya. Hindi kailangan ng Diyos ng ganitong percent ng ganito para maging Diyos siya. Hindi. God is not dependent in any of that. Di ba yung sa Biblia, nagpakilala siya sa pamamagitan ng salitang o ng pangalan na ako ay si ako nga. Ibig sabihin, si Yahweh self-existent. Nabubuhay siya para sa kanyang sarili at hindi niya kailangan ng anuman, hindi niya kailangan ng sino man para mabuhay. Hindi kailangan ng Diyos ng hangin para mabuhay. Tayo, kailangan natin ng hangin. Kailangan natin ng oxygen. Hindi kailangan ng Diyos ng tubig para mabuhay. Tayo, kailangan natin ng tubig. Pwede tayo mabuhay ng walang pagkain ng matagal, pero hindi tayo pwede mabuhay ng walang tubig ng matagal. Ang Diyos, kaya niya mabuhay kahit wala lahat yan. Pangalawa, it means that God is not composed of various attributes which finally make Him to be what He is. No, hindi pwedeng kailangan meron siyang 50% love, 30% truthfulness, 10% faithfulness para maging God siya. Hindi. God is not composed of any percentage of attributes. Kung ano yung nasa Diyos, yun siya bilang Diyos. Yun ang point natin dito Whatever is in God is God. Halimbawa, God does not have spirit. John 4:24, and sabi diyan, God is spirit. Hindi sinabi na God does have truthfulness. Hindi. Sabi diyan, God is truth. No? Kung ano yung katangian ng Diyos, yun siya. Mahirap maintindihan? Sumasakit na ba yung ulo natin? And we are talking about here the simplicity of God. God is not complex. No? God is one whole being. Hindi siya katulad natin na may bahagi. So may bahagi sa atin na physical, may bahagi sa atin na spiritual. Di ba? Pagka nawala yung bahagi natin na spiritual, ano may iwanan? Katawan nating walang buhay, yun yung nililibing. Yun yung kinikremate, di ba? Pag kinuha ng Diyos yung kaluluwa natin, ibig sabihin, hiniwalay ng Diyos yung kaluluwa natin dito sa katawang lupa na ito, mamamatay tayo. Kasi kailangan natin kailangan ng kaluluwa at ang katawan ng tao magkasama para matawag siyang tao. Nakuha niyo po yun. Ang tao, merong katawan tsaka may kaluluwa, magkasama. Pagka po naghiwalay yung katawan at kaluluwa ng isang tao, hindi na po tao yun. Okay? Pwede mo sabihin na yung inilibing,
katawang lupa ng tao na yon. At yung pumunta sa Diyos, yun yung kanyang kaluluwa. No? Pero pag hindi sila magkasama, hindi tao. Kailangan magkasama yung kaluluwa at saka yung laman, yung katawang lupa. Sa Diyos, hindi mo siya pwedeng pag-iwa-hiwalay ng ganon. Walang division sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, tatanggalin natin yung pagiging pag-ibig ng Diyos. May iwan na lang lahat ng katangian. Hindi pwede. No? You cannot separate those things patungkol sa Diyos. Kung ano yung pinahayag ng Diyos sa kanyang sarili, yun siya. Kung sinabi ng Diyos na walang kadiliman sa Kanya, walang kadiliman sa Kanya. Puro liwanag lang sa Kanya. Pag sinabi ng Diyos na walang kasinungalingan sa Kanya, puro katotohanan lang yung nasa Kanya. Walang percentage ng ganito, walang percentage ng ganon. No? Yan ang Diyos. Kaya nga sinabi natin, hindi natin talaga lubos na maintindihan ng Diyos. Naiintindihan lang natin itong mga to kasi ganyan na in-express ng Diyos yung kanyang sarili sa Bible. Okay? Lahat naman yan ang understanding ng mga theologians na ito na pinag-uusapan natin, the simplicity of God. No, yung mga bagay na pinag-uusapan natin to. Nakuha lang nila lahat yan sa Bible. Wala naman silang ibang pinagkuhanan yan. Because that is how God revealed Himself to us. Pero siguro gawin natin mas practical kasi masyadong malalim yan yung topic na yan, siguro some of you will not really appreciate this, kasi masyadong malalim, masyadong komplikado. So gawin nating practical, yung mapapakinabangan natin. So paano natin gagawin yan? So by way of an observation, we men are prohibited from making an image of God precisely because God is a spiritual being. So gawin natin practical. No, kasi pinag-uusapan natin, the simplicity of God. God is not a complex being. He is a simple being. Kung ano yung katangian niya, yun siya. Pwede mong i-distinguish yung person sa Trinity, pero hindi mo sila pwedeng i-separate. Masyadong komplikado. So gawin natin masyadong simple lang. Itong Diyos na ito na nagpakilala sa atin, na sinabi niya na siya ay spiritual being, dahil siya ay spiritual being, hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang imahe ng Diyos. Hindi pwede. Spirit nga siya eh. Paano ka gagawa ng imahe ng Diyos kung siya ay spirit? Kaya, isipin nyo na lang kung bakit galit na galit ng Diyos lagi sa mga Israelita. Pag binasa niyo yung Old Testament, di ba sinabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa mga inanyuhan na kahoy, bakal, bato, no, na itsurang ibon, itsurang hayop, tapos sasabihin nyo, yan ang Diyos na dapat kong sambahin. Nagagalit ang Diyos sa bayan ng Israel. Bakit? Kasi hindi naman siya pwedeng gawa ng anumang anyo. Ano sabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 4? You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So, ibig lang sabihin, walang anumang may anyo na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ang pwede mong gamitin para ilarawan ng Diyos. Wala siyang katulad. Wala siyang anyo eh. Kaya sabi niya, huwag kayong gagawa ng anumang inanyuan, tapos sasabihin niyong, ito yung Diyos na dapat kong sambahin. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 12, mayroon din sinabi, the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice. Nung nagsalita ang Diyos, wala silang nakitang anyo. Tinig lang yung narinig nila. So, paano mo gagawa ng anyo yung tinig? Diba? And here, sa ating confession, in-enumerate pa yung tatlong mahalagang katangian ng pagiging spiritual being ng Diyos. Number 1, God is spirit or immaterial. John chapter 4 verse 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So God Himself said na siya ay spirit. Ang Diyos ay espiritu. Immaterial.
Paano gagawa ng image ang isang immaterial God? A spiritual being. Hindi lang yon, hindi lang siya spirit, sabi niya, He is invisible. Spirits are invisible. Hindi nakikita ng mata ng tao. 1 Timothy chapter 1, verse 17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. You cannot see God. Spirit nga eh. And of course, since God is spirit and He is invisible, He is also immortal. Sabi sa 1 Timothy chapter 6:15 to 16, which He will display at the proper time, He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To Him be honor and eternal dominion. Amen. Kahit si Apostle Paul, every time na i-enumerate niya yung mga katangian ng Diyos, ang laging ending, Amen, worship. The only proper response to a God who revealed Himself this way is worship. God is immortal. God is the only one that cannot die. No? Totoo ang Diyos ay buhay, pero hindi dahil buhay siya, pwede siyang mamatay. Tayo, buhay tayo, pero tayo buhay na binigyan lamang ng buhay kaya pwedeng mamatay. Pwedeng bawiin yung buhay, di ba? Binigay lang sa atin ng Diyos yung buhay na ito, pwede niyang bawiin. Wala tayong immortality. But God, hindi siya tumanggap ng buhay sa kahit na kanino. Meron siyang buhay sa sarili niya, walang pwedeng kumuha nun. That's the meaning of immortality. Kasi understanding natin ang immortality, pinapapanood natin sa mga pelikula eh. Di ba na taong namamatay, pagka nakakuha ng ganitong power, hindi na siya mamamatay. Hindi ganun ang immortality. Pero may equivalent yon sa scripture. Diba? Tayong mga namamatay, totoong pwede tayong mamatay, pero pag tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, bagamat tayo mamamatay, sabi pwede tayong muling mabuhay, at pagkatapos nun, hindi na tayo muling mamamatay. So we can also receive immortality. Pagdating natin sa new heavens and new earth, wala nang mamamatay doon. No? Pero yung immortality na yon ay immortality na binigay ng Diyos sa atin. Ang immortality ng Diyos, He is immortal in Himself. No? Parang ganon. Walang nagbigay nun sa Kanya, walang pwedeng kumuha. So, ang point natin dito, ito kung i-end dito itong pag-aaral na to, baka may mga question kayo. It is complete idiocy to worship any idol that is claimed to represent God, who according to His own revelation is Spirit. No, yung mga nagpapahid-pahid sa mga ribulto, mahalik sa mga ribulto, no? Ay, binibigyan ko lang ng galang ang Diyos. Kung talagang gusto mong bigyan ng galang ang Diyos, huwag mong bastusin sa pamamagitan ng paghalik sa mga inanyuan ng tao. That's idiocy. Kahangalan yun. Kung ang Diyos ay Espiritu, hindi natin siya pwede kahit kailan gawa ng anyo. Nakukuha niyo po ba yun? So, yun yung pinaka-practical na application ng doctrine ng spirituality or simplicity of God. Hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang idol. No? Hindi tayo pwedeng gumawa ng anumang Diyos-Diyosan. Kaya, ang galit na galit ng Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayaw ng Diyos yun. No? At may karapatan ng Diyos na magalit. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng ilarawan ng kahit na anuman tapos gagawan mo ng larawan. Kaya imagine mo yung history ng Israel, di ba? Paulit-ulit na pinaparusahan ng Diyos yung bayan ng Israel. Dahil paulit-ulit silang sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Nagpakilala na nga ang Diyos sa kanila. Imagine, nung palang pinalaya sila sa Egypt. Ang daming kamanghamanghang himala ang pinakita ng Diyos sa kanila through Moses. Tumawid pa sila sa
dagat, lumakad sila sa tuyong lupa. Tapos dinala sila sa isang bundok, nakita nila yung pagpapahayag ng Diyos yun, doon sa pamamagitan ng mga kulog, kidlat, madilim na ulap. Tapos nawala lang si Moises ng 40 days and 40 nights, gumawa na ng Diyos-Diyosa na gintong guya. Sabi nila yun yung Diyos. Imaginin mo yun. Ang idolatry is idiocy. No? Kahangalan ng isang tao na sabihin, pwede nating gawa ng anyo ang Diyos. Pero ang Diyos, walang anyo. He is a spiritual being. He is immortal. He is invisible. Pero paano malalagyan ng larawan yung invisible? Di ba? Kaya nakakatawa na nakakalungkot ang mga tao na nakikita mo sumasamba dun sa mga ginawa ng kamay ng tao, masasabihin nila yun ang Diyos. Mali eh. Maling-mali yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ito ay Diyos. Ganyan ang itsura ng Diyos. Ganyan ang larawan ng hindi eh. Walang anyo ang Diyos. Because God is spirit, God is simple. Okay? So hanggang dyan lang muna. Kasi pag dinagdagan ko pa, sasakit na yung ulo natin. Ano? So dalawa lang muna ulit yung dinagdag natin sa susunod na Lord's Day. Dagdag natin ulit yung susunod pa ng mga katangian ng Diyos. So dandahanin natin ano, para ito pa nga lang medyo complicated na eh. May question ba kayo dito? Sa incomprehensibility. I think sa incomprehensibility wala tayong problema. Pero dito sa spirituality or simplicity of God, baka meron kayong question o hindi nyo naintindihan. Siguro kung isi-simplify lang natin, God is not like us with parts, with passions. No? Walang compartment ang Diyos sa sarili niya. Walang bahagi-bahagi ang Diyos. Nag-iisa lang siya. Yun ang ibig sabihin ng God is simple. God is not complex. God is simple. But, hindi natin lubos na maintindihan itong simple God na ito. No? Kasi Diyos yan eh. Yun yung molecules, pwede nating di ba, sa panahon natin ngayon na nahahati na nila yung molecules eh. Di ba, nakukuha na nila yung atom. Sa Diyos, di natin pwedeng gawin yun eh. Kahit anong scientific method ang gawin mo, di mo pwedeng hati-hatiin ng Diyos. Ang Diyos ay isa at ang mga bahagi ng Diyos, bahagi ng kanyang pagiging isang Diyos. Hindi mo pwedeng pinapirasuhin ng Diyos. Okay? Question? Clarification? Tanong dito. Wala? Baka hindi natin naintindihan talaga. Huh? Meron lang humuhuni doon. Okay, so kung wala nang tanong, hindi ko na kayo pipilitin. No? Magpahinga na ulit tayo para sa ating prayer meeting mamayang 3:30. Okay, maraming salamat po.